Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, na araw na to, araw ng pagtamba, araw ng pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, tinatakina namin ang iyong pangalan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Holy Spirit, tulungan niyo po, itako niyo po ang iyong apang-anipin mo sa iyong likuran, at ikaw lamang may taas namin kanakitlaan. Holy Spirit, kinikilala po kita, Panginoon, na ikaw ang aming helper, ikaw ang aming comforter, ikaw ang aming teacher, Panginoon. Lord, namahan niyo po kami na aming pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, patungkol na iyong panganawang pagpapalik po, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa karunungan na nagkakaling kayo, Panginoon. Ikaw nagsabi, Panginoon, ang katotohanan, ang mapapalaya, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, nanahin ko rin po ang lahat na makikinig ng salita mo, ang iyong apahayagan mo, Panginoon. Lord, putang mo ang kanilang kaisipan, spiritual understanding. Lord, maunawahan nila, Panginoon, ang iyong i-reveal mo, ang iyong revelation mo, apahayagan mo patungkol, Lord, lalo na po namin pagkaaralan ang rapture of the church. Lord, at na po, Panginoon, tinatakina ka namin, pinupuri ka namin, sa iyo lahat ng papuri karangan at walang iyan. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. At ang pangalan ng anak na Jesus, ang natin magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Amen! Magandang hapon o araw o gabi na, no? At tayo ngayon ay mag-aaral, no? Ito ay may kinalaman na naman, no? Sa pag-aaral natin ng eschatology, no? Eschatology, the doctrine of the last things of the end times. No? Ito yung pag-aaral patungkol na mga huling araw na mga palatandaan, no? Ang second coming ng ating Panginoon, ang millennium reign, no, ng ating Panginoon, ito sa mundo na to, ang new heaven and new earth, no? At tayo ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Especially, ang ating pag-aaralan ngayon, no, napaka-trending na social media ngayon sa YouTube, no? Ang salitang rapture of the church, no? Rapture of the church, no? Kailan po ba ito mangyayari, no? At marami na po, no? May mga nagsasabi, no? Ang rapture of the church ay sa panahon natin ngayon, no? Lalo na po itong September, no? Dahil ngayon po ay nasa buwan na tayo ng September 17 na po ngayon, September 17, no? Kaya manapit na daw mag-rapture, lalo na po sa September 23 to 24. Muna nang ito ay sinabi ng propeta daw, ng propeta, no? Ni Prophet Joshua, ang pangalan niya, at siya po ay in-interview, no? Nang siya ay in-interview at sabi niya, September 23 to 24, ay narating na ang rapture of the church. Kinausap daw niya ng ating Panginoon through vision at nasaan niya, uunin niya na ang kanyang church. Walang iba kundi tayo bilang mga mananampalataya. Tayo ay tinatawag na body of Christ, no? Katawan
ni Kristo dahil yun ang irarapture ng Panginoon. Kaya o tayo po ay naniniwala tayo bilang mga tunay na Kristiyano, Evangelic ka man, Pentecostal ka man, Baptist ka man, o anuman ang sekta mo, no, denomination mo, no, tayo ay naniniwala, no, sa rapture of the church. Amen? Sa pagdating ng ating Panginoon. Iba naman po ay hindi naniniwala sa rapture. Naniniwala na sa second coming. No? Na tayo po, bilang mga tunay na mga Kristiyano, naniniwala tayo sa rapture of the church at the second coming ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin alam no, may dalawang event ang second coming ng ating Panginoon. Yung first event ng second coming ng Jesus, no, yan po ay makikita nung po sa 1 Thessalonians chapter 4, 17, 1 Corinthians chapter 20, verse 50, no, na may pagtunog daw ng trumpeta, no, pagtunog ng trumpeta, mapapa ang ating Panginoon na anapaap na tawag na rapture of the church. Ang mga mananampalatayang patay ay kukunin pagkatapos tayo mabuhay, bigla tayo mawawala, no, sa pagtunog ng trumpeta. Yung second coming naman, second event ng second coming ni Jesus, literal, mapapa ang Panginoon, hindi na anapaap, kundi dito sa mundo natin na kinagaganawan. No, lalo na po sa Israel, doon siya tatapak noon sa Mount of Olives o sa bundok na Olivo, doon siya tatapak. Dahil yun ay naka-prophecy sa Acts chapter 1, no, 11, na makita ng mga angel, no, may dalawang angel na lumitaw habang umakit ang sabi ng mga dalawang angel sa kanyang mga disciples, ano tinitignan ninyo? Kung paano umakyat si Jesus, dito rin siya mababa. Hinatnan nila yung panahon na yun, nandun po sila sa Mount of Olives o sa bundok na Olivo. Kaya yan po yung second event ng second coming ng ating Panginoon Heso Kristo. Ngayon, ang ating pag-aaralan, no, ang rapture of the church. Kailan po ba mangyayari ang rapture of the church? Lalo na po, no, yan yung natawag, no, na Feast of Trumpet. No. Noon nila kinuha, no, natin nila magrarapture na, ito yung kanilang pinapuuhanan. Ito yung natawag na Feast of Trumpet. Ano ba yung Feast of Trumpet? Mga kapatid. Ngayon, bago natin papunin yung rapture of the church, sabi ng Bible, sa John chapter 8, 31 to 32, ang sabi doon, nabi ni Jesus na mga Hudyo naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong tutunod na aking turo, kayo nga'y tunay na mga anak ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na mapapanaya sa inyo. Namin ng Bible, na Hosea 40, no, my people are destroyed because of lack of knowledge. No? Napapahama ang mga tao, lalo na po tao ng Diyos, kung ang mga anak ng Diyos ay unang nakakaalaman ng salita ng Diyos. Kapag unang tayo sa information, no, ng salita ng Diyos, no, namin no, mapapahama ka. Ngayon po, mga kapatid, no, maraming Kristiyano na panahon natin ngayon ay
natatakot. Especially, maraming Kristiyano nalilito, nako-confuse. Lalo na po, no, dahil meron nag-prophesy na darating na ang rapture of the church sa September 23 to 24. Kaya maraming Kristiyano na paranoid, no, natakot, nalito, no, dahil nga ang nagsalita ay Kristiyano, ang nagsalita ay propeta. Hindi na po yun. Maraming Kristiyano, no, kung ano-anong computation ang ginagawa nila. Ino-compute nila kung kailan magra-rapture. No, nasabi nila 2030, 2032, 31, no, 2025. Kung ano-ano mga computation ang pinaggagawa na mga apatilan natin, no, mga Kristiyano pa, no, ang gumagawa. Kaya maraming Kristiyano ay nalilito na. Ano ba't anak nga? Kaya na ba't darating ang rapture of the church? Ito na ba? Ito na pong buwan na to. Ngayon, September 17 na ngayon. Ilang araw na lang. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1 week na lang. Darating na ang ating Panginoon Diyos. Ngayon, anong ginagawa natin ngayon? Anong paghahanda kung saanin dumating ang rapture of the church sa September 22? Anong ginagawa natin ngayon? Wala nga ang ginagawa. Diba? Hindi yun eh. Kung itibag, no, itong katuruan o nagsasabi September 23 ay magra-rapture na. Ngayon, pagkaalanan natin mga kapatid, itong natawag na 7 Feast, no, ng Israel. Itong Feast o Fiesta, no, ng Israel na kanilang ginagawa taon-taon, ginagawa po nila yan, no, itong Fiesta o 7 Feast, no, natawag na Israel, no, na ginagawa nila taon-taon itong 7 Feast, no, na ginagawa nila sa Israel, no. Ngayon, meron itong Feast of na Israel, no, na taon-taon ginagawa nila. Una, tinatawag na Feast of Passover. Ano ba yung Feast of Passover? No. Tignan natin, no, na Feast of Passover. Ito ay nagsimula sa panahon ni Moises, no? Sa panahon ni Moises, no, nga nanan niyo po, nang ina ay bawat pinapanapatin na Egypt, na ina ay captive ng Egypt, ng bansang Egypt, ng 400 years o 430 years, no, inanipin nila ng mga Ehipto. Ngayon, nang una nilang makanaya sa Egypt, hindi na pinapanaya ng Paraon. No, ay ang ginawa ng Diyos, no, at takot-takot na lupa ang ginawa na Egypt. Kaya yung pantampo na talot na dumating sa Egypt, ang sabi ng Panginoon, ang instruction ng Diyos kay Moses, no, ang sabi niya, mapatay kayo ng tupa at ang dugo, yung dugo ng tupa, ipahit ninyo sa hamba ng inyong bahay, sa pintana, sa pintuan, para pagdating ng angel of death, no, nanampatan lang kayo, no. Lahat ng panganay ay papatayin ng walang dugo ng tupa ang kanilang bahay. Kapag walang dugo, no, yung angel of death papatabay at yung panganay ay papatayin. No? Kaya yung instruction, no, ng Moses
Ang ginawa niya, kinater niya, no, ni Moises ang Israel, ang mga Israelita, at yun ay ginawa nila. No? Nakain na ng dugo, nahama, nakain ng upa, no, nag-celebrate na sila, nanoob ng bahay, habang hinihintay nila yung agnaya sa kanila. No? Kaya nag-ina ay napiesta, no, nanoob ng bahay, maya-maya, no, sabi ng Bible, Exodus, no, maya-maya, naaarinig na sila ng iyakan. Sabi ng Biblia, buong Egypt ay umaningaw yung pagtangis o pag-iyak ng mga Egyptian, mga Ehipto. Lahat ng panganay, muna na hari, muna na paraon, muna na panganay, ang na pinakamababang mamaya ng Ehipto at imahayop na panganay ay pinatay ng angel of death. Pero ang mga Israelita na sumunod, nakinig, no, ginawa nila, napahit nila ng dugo ng upa. Kaya yung angel of death ay lumampas, umovertake na kanilang tahanan. Kaya noong inuwa yung Passover. No? Ayan yan, ginagawa nila yan, no, yung Feast of Passover. Ngayon, ang imuno, no, ang imuno neto mga kapatid, ang ating Panginoon, Yesu Kristo, na nag-iingat ay apatay na, yun ay panahon o araw ng Passover. Kaya eksakto, no, mga kapatid, na iingat ay pinatay, no, na araw ng Passover. At makita natin, no, typology ng ating Panginoon Jesus, yung pagkamatay niya. No? Kaya yung upa na Old Testament typology ni Jesus, kaya yung dugo ng ni Jesus, kaya namin ipapit na 159, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng lipunan. Yan po ay na-fulfill, nangyari. Mula kay Moises, no, dumaan ng 1,000 taon hanggang na ma-fulfill, no, 2,000 years o 3,000 years na fulfill na panahon ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen? Kaya yan na Passover o net-celebrate nila yung Feast of Passover, yung kamatayan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Yan yung una. Pangalawa, na Feast Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread. No? Ano ba yung unleavened? Yan yung tinapay na walang lepadura. Pagkatapos nun, no, namin ko kanina, nila po ay nag-celebrate, no? Kumakain sila ng tinapay na walang lepadura. No? Kaya ang inagawa nila, no, kumakain sila ng walang lepadura, yung walang pampaartya, no? Yung unleavened bread, ano po niya tinapay na hindi kayo umaartya. No? Ngayon, yung unleavened bread na to, no, ito ay may kahulugan. No? May impuno niya. No? Ang inagawa nila, yung unleavened bread, hahatiin nila yun, yung tinapay, yung kalahati, kakainin nila yun. No? Nag-celebrate nila ng Passover. Kakainin nila yun. No? Nakainin yun, yung kalahati, ipapanot nila yun sa tenang puti. No? Ipapanot nila yun sa tenang puti, no? Inanamat yun, pagkatapos inanamat yun namat ng bahay, pagkatapos nun, pagkatapos nilang kumain, noon sa loob ng bahay, uunin nila yun, yung kalahati na nakapanot ng tenang puti.
at yun ay kakainin din nila yun. Kung parang ano yan, yun, no? Panghimagas. O tama ba, panghimagas. O yun, parang sa atin, parang tayo kumakain tayo na netuplan. Parang gano'n, o hano-hano. Ganon din sila. Nakapanot yun, at uunin yun, yung tinapay na yun, yung unleavened bread, at yun ay kanilang kakainin. No? Ngayon, ano yung puno neto? No? Ang unleavened bread, yan ang tinatawag na burial. Iitas namatay, at siya ay inilibing. Hindi na nakalibing yan, minanot niya ng puting tela, yun, no, puting pailinin, no, yung damit na puting lino, minanot niya at siya ay inilibing. Amen? Ayan yun natawag na burial, unleavened bread. Ayan yung tinapay na ipinanot na telang puti, no, impunot niya ng ating Panginoon Diyos ng kanyang pagkalibing. Nilibing niya, minanot niya muna ng puting tela. Ayan, sabi niya, no, siya ang tinapay ng buhay. Amen? Siya ang tinapay ng buhay. Kaya po, ang unleavened bread, nilet na yan, no, is of unleavened bread na Israel. Nilet niyan. Yung pangalawa. No? Pangatlo, no? Yung natawag na piece of first fruit. No? Ano ba yung first fruit? Unang bunga. No? Yung first fruit na natamit nito, no? Na kanila po sa Israel, yung unang ani nila, no, no, yun ay inahandog natin Diyos. Amen? Na lumatipan. Pero dito makita natin yung piece of first fruit, ito ay yung puno na pagkabuhay, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Heso Kristo. Yung natawag na resurrection. No? Let namatay siya, no? Ang yung pakamatay ni Isa, yung tawag na Passover, yung pagkalibing ni Isa, yung tawag na unleavened bread, no, first fruit, ang natawag na resurrection, muli siyang nabuhay. Amen? Yan yung unang-unang nabuhay muna sa mga patay. Kaya Isa ay nabuhay niya, hindi na niya mananatiling patay. Hindi na niya mamamatay habang buhay na niya, no? Mula ng kanyang pagkabuhay, na ngayon ay naanok na kanan trono ng Diyos Ama na tinatampa ng milyon-milyong mga anghel ng Panginoon. Kaya ang ating doktrina, mga Kristiyano, death, burial, and resurrection. No? Ngayon, ang apat, ano yung pang-apat? Yung tinatawag na Feast of Pentecost. Muna nang Isa ay nabuhay, na-resurrect niya, naalala niyo po, muli niya na-resurrect, Isa, no, mga kapatid na Israel, no, may tinatawag na 7 weeks itong linggo. Ngayon, yung 7 weeks na yan, i-represent niya ng 49. 49. No? O iyan mo yan, itatime mo yan, 490. Na Israel, 7 weeks. 49. Kaya yung 1 week, i-represent niya ng 1 week, no, yun ay 7 linggo, no, yung 1 week, 7 linggo, na kanina 1 week, natin 7 linggo. Ay 49, last 1, na po, 50. Na? Kaya, Feast of Pentecost,
at iit niya nang mauhay niya na rectorate niya na naili niya ito ng araw. 40 days. Ama, 40 days. Kaya nang niya ay na umakit at nanangin, no? Ang mga anak niya na nangako ang Panginoon, mag-intay niya rin tanim, na meron na akong itutugot sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Kaya 10 araw, ang mga anak niya, yung 124, 120 disciple ng ating Panginoon, ina ay nananalangin sa upper room, inaaraw, and days. 40 ng Egyptia, 48 ng nananilito ng Israel, at naman nila, 48, ng 48, umakyat na langit, at yung mga anak nito ay nananalangin sa upper room na araw, and days. Ina na po, 50. Kaya, NA. Os. Eksakto, yun ay araw ng Feast of Pentecost. Kaya eksakto, umapa ang banal na Espiritu Santo sa kanila. Kaya yung NA, 5. No? NA, 5. Kaya Pentecost, 50. No? Kaya eksakto, no? Kaya ang prophecy ng ating Panginoon na first coming, no, yung first coming ni Isa, eksakto, no, eksakto, may araw, no, na eksakto araw ng Passover, si Isa ay namatay, eksakto, na pagkanipin niya, araw ng unleavened bread, eksakto, yung pagkabuhay ni Isa is of first fruit, no? At eksakto, yung is of Pentecost, eksakto, dumating ang banal na Espiritu Santo. Noon sa Old Testament, no? Ang ganda New Testament ng panahon ni Jesus, no? Itong apat na to na fulfill, nangyari na panahon ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ina na po, 4. Una, is of Passover, unleavened bread, first fruit. Ang 4, Pentecost. 7. Na ito ang is ng Israel, may natitira pang 3. Ano yung 3? Is of trumpet. Ang 5. Ang 6, is of atonement. Ang 7, is of tabernacle. Ngayon, lumipas ng 2,000 taon, no? Kaya ang Feast of Pentecost, no? Hanggang ngayon, ang Holy Spirit ang niyang nagrulul o nagre-reign sa ating panahon. Amen. Lalo na po tayo mga Kristiyano. Ang sa panahon natin ngayon, ang Holy Spirit ang niyang nananahan sa atin. Lumipat ng 2,000 taon o 2,500 na o 3,000 na, no, na dumating ang banal na Espiritu Santo sa atin. No? Natiling. Imagine niyo po, natiling. Lumapat ng 2,000 years ago, ang napulpil ng yung 4. Kaya yung 3 hindi pa napupulpil. Ngayon, ang rapture, no, itong Feast of Pentecost, ito now ay rapture of the church. Maraming Kristiyano, mga kapatid, unawain natin, natin mabuti, makilipot tayo. No? Ang Feast of Trumpet, ito yung kanilang matihan. No? Na pinanghahawaan nila ng ang Feast of Trumpet, dito magaganap ang rapture of the church. Una-una, mga kapatid, naniniwala po ako sa rapture of the church. Ako mismo naniniwala ako doon, na tinuturo ko po yun. Pero ang tanong,
the Feast of Trumpet sa Israel. Ito na pa ang rapture of the church. Ito na mangyayari na pa sa September 23, 24 ang rapture of the church. Yun ang mga kapatid. No? Ngayon, tignan natin, no? Pag-aralan natin mabuti. Meron naman talaga tinampatihan. Ano pa yan na biblical, no? Mapapasa natin yan noon na 1 Corinthians 15, patahin lang natin, no? Para mag-imaniwanag, no? 1 Corinthians chapter 15. Para nang maintindihan natin, no? Na merong patihan. 1 Corinthians 15, 51. Ano sabi? At ito naman ang aking pinangawan din, no? Na naniniwala po ako sa rapture of the church. At tinuturo ko po na seminar ng eschatology. Ngayon, tignan natin, no? Kung ano pa talaga ang no? 1 Corinthians 15, 51 to 52. Ang sabi dito, isang hiwaga, maniwanag po mystery. No? Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ay mamamatay, ngunit lahat ay papaguhin. Na isang sandali, na isang itak mata, at sabay na huling last trumpet, huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling pupuhayin at di na muling mamamatay. Mapaguhin tayong lahat. Amen. Hallelujah. Ito ang rapture of the church. No? Tayo daw mga patay o buhay na maabutan ng rapture of the church, yung katawan natin ay mapaguhin. Itong katawang lupa na to ay magiging katawang ang langit. No? Itong katawan na to, perishable, ay magiging spiritual. Itong mortal body ay magiging immortal body. Magiging heavenly body or glorified body. At natin ng rapture of the church. Ang sabi nga noon, no, the last trump. No? Huling trompeta, pag-ip ng huling trompeta, biglang magra-rapture. Ngayon, na First Thessalonians chapter 4, ito inuwa, no, yung salitang rapture of the church. 4:17. Ang sabi ito, o ikim muna, na araw na iyon ay maririnig ang inig ng anghel, no? At ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay mapapamulat na langit na tumitigaw at ang mga namatay na tumatampalataya kay Kristo ay pupuhay muna at tapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin na anapaap at naman na mga pinuhay upang tanubungin ng Panginoon na himpapawit na ngayon makaapiling natin niya mag-aay naman. No? Kaya ito, inuwa yung salitang rapture of the church, pagamat hindi nakatulad, no, na salitang rapture, pero ito nakatulad ito na English, caught up, pagtakit, pagkuha. No? Kaya na Greek word, ang rapture, na Greek word, harpato. Na Latin word, rapturo. No? Na English rapture. Kaya ito pinuha yung salitang rapture of the church. Ang tanong, mga kapatid, kailan po mangyayari? Ito pa, no? Mangyayari pa ito na Feast of Trumpet? Napanagin ninyo. Ang dami na binata natin, ang rapture of the church, mystery. Kapag nabi mo mystery, walang nakakaalam.
Wanang maapanghula. Wanang makakaanam. Kaya nga, mystery. No? Wanang nakakaanam. Ayat namin yun, no? Namin ng Panginoon ito na Matthew 24, verse 37, no? Wanang nakakaanam wanang nakakaanam ni oras o araw, ni ang angin, ni ang anak ng tao na mismo namin niya, ang ama lamang ang nakakaanam. No? Kahit dito makikita natin, no? Ang rapture of the church, wanang maapanghula, wanang maapagtatnapi na ng araw, ng oras, ng taon. No? At nga, mystery. Wanang nakakaanam. Kaya nga hinaniulat ang rapture ng magnanakaw. No? Wanang magnanakaw na mapagtatnapi na nananaawan niya, ganito araw pupunta niyan, ganito araw o ganito taon. No? Wanang ang magnanakaw bigla na ng darating na hindi mo alam. Kahit na panganganak, no, hinanimbawa din na panganganak ng babae manganganak na, no, at inapin ng doktor sa kanya, no, ganitong araw, ganitong buwan, ikaw ay manganganak na, pero hindi. No? Wanang eksaktong oras, araw, no, o buwan, no, na ang baby na ikaw ay nanapat na ganito oras, ganito araw. Wala po. Nano na po yung mga babaeng na panganak, no? Walang eksakto. Minsan natitini na yung, minsan nagne-nipple, ang haba ng nipple niya. No? Kaya ho mga kapatid, no, ang tanong, mangyayari pa to, yung rapture of the church na Feast of Trumpet sa September 22 to 24, makinig po ay mabuti. Tandaan niyo po, ang seven feast ng Israel, na seven feast of Israel, ito ay para ng mga Hudyo. Ito ay para ng mga Israelita. Itong feast ng Israel. Nauwan nyo? Una, walang itinuturo na seven feast of Israel, no, na rapture. Ay na Israel ngayon, no, hindi nila kinikilala yung rapture. Na walang rapture mangyayari noon sa kanilang ginagawa na seven feast of Israel. Nauwan nyo? Ito pinakamaliwanag na lahat. Dito tayo may enlighten, mga kapatid. Para tumigil na tayo, no, wala na tayong mamahana, wala na tayong mata, wala na tayong manito. Makinig po kayo. Ang rapture of the church, una, mystery. Ang rapture, ang naturo, yung all, yung apno. Tama? Yung apno. Ang tanong, kanino niya sinabi itong rapture of the church? Kanino niya sinabi? Sinabi niya ba ito na mahutyo? Sinabi niya ba ito na mahutyo? Ang kausap niya ba mahutyo? Na Israel ba? Kanino niya sinabi ito? Kanino niya sinulat? Kanino niya sinabi? Sino audience niya? Sino nakikiligtaan niya? Mahutyo ba? Na nakatulat yung rapture na Corinthians at na Thessalonica. Ang tanong ko sa inyo, ang mga taga-Corinthians pa, ang mga taga-Thessalonian pa, mga Hudyo pa sila?
Yun ba ay nanoob ng Israel? Ano ko sa inyo? Ngayon, anino yan sinabi? Anino yan sinabi? Na mga hentil. Hindi yan sinabi ito, mga kapatid, na mga Hudyo. Unang-una, hindi niya ituturo ang 7 Peace of Israel, hindi niya ituturo yan na mga Gentiles, na mga Kristiyanong hentil. Hindi niya ituturo yung mga terminology ng 7 Peace of Israel. May intindihan pa nila yun? At para kanino ang 7 Peace of Israel? Para kanino? Para nang yun na mga Hudyo. Makinig po ay mabuti. Di ba? Yung Peace of Pentecost na fulfill, bumaba ang banal na Espiritu Santo mula sa mga apostol, disciple ni Jesus, hanggang lumipat ng maraming taon, 10 taon, hanggang sa panahon natin ngayon. Ang tawag natin, anong po tawag natin? Church, Body of Christ. Sino ang ilarapture ni Jesus? Ilarapture niya pa? Sinabi niya pa ang ilarapture niya ay mga Jew? Ano sabi niya? Sino ilarapture niya? Ang church. Sino yung church? Yung mga believers of Christ. Body of Christ. Ang ilarapture niya, hindi ang mga Hudyo. Pero kung meron more na Hudyo, at tama yun na rapture, na naniwala niya eh. Pero tayong mga hintil, tayong mga mananampalataya, body of Christ, tayo ay tinatawag na church o body of Christ. Maniwanag ang uunin niya ang church. Ang iglesia, ang body of Christ, ang ilarapture ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen? Maniwanag po ba mga kapatid? Kaya ang Peace of Trumpet, makinig po ay mabuti, ang Peace of Trumpet, yun ay para ng mga Hudyo. Ang Peace of Trumpet, hindi yun tinutukoy na 1 Corinthians chapter 15, 51 to 52, at na 1 Thessalonians chapter 4, 7 to 17, 16 to 17. Hindi yun tinutukoy. Hindi yun ang Peace of Trumpet. Leviticus chapter 23. Basahin natin. Leviticus chapter 23. Ito yung Peace of Trumpet. Makinig tayo mabuti. Makinig po tayo. 23 to 23. Ano sabi? Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, napihimot na mas Israelita na ang unang araw ng 7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pag-iipon. Ipapaalam ito na pamamagitan ng tunog ng mga trompeta na araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho, kayong magdadala kay Yahweh ng pagkain handog. Ano sabi? No? Na araw na inyong banal na pag-iipon. Ang gagawin nila, net-celebrate nila, yung iihipan nila, yung uling ihip nila, no, 100 na trumpet, iihipan nila yun, no, yung pinakamalakas. Ang dami, mag-gather sila. Makaaw ng gathering, pag-iipon ang mga Israelita. Makinig kayo mabuti ha, pag-iipon ng mga Israelita. No? Ngayon, ito yung Peace of Trumpet na inatami. Ngayon, tinutukoy yun, hindi noon na First Thessalonians. Hindi yun tinutukoy yun, noon yun.
Inuuko yung Feast of Trumpet na Matthew. Makinig po tayo. Matthew 24, ito yung sinabi ni Jesus. Matthew 24, verse 29, ang sabi ito, pagkatapos ng kapikatian sa mga araw na iyon, magtitilim ang araw, hindi na magliliwan ang buwan, mananagnak muna sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kanawaan na 30. Pagkatapos ninitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, Jesus, at mananangis ang lahat ng mga bansa na daigdig. Makikita nila, makinig kayo mabuti, makikita nila ang anak ng tao na nataanapaap at lumarating na may takinang kapangyarihan at katakinaan na hudyat ng malakas na tunog ng trompeta. Tutukuin niya ang kanyang mga anghel na 4 ng daigdig at itutulin na ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. Ang tinutukoy ng Feast of Trumpet, itong Matthew 24 to 30 to 31. Hindi ito rapture ha. Ito po yung second event ng second coming ni Jesus na papapa ni Jesus. Literally, papapa ni Jesus sa mundo. Ang rapture of the church, ang sabi doon. Hindi na papapa. Nandun na siya sa anapaap. Magkaiba po yun. Mauuna ang rapture. Papapa, hindi na sa anapaap. Natanungin niya, pagkulot ng trompeta, natanungin niya ang kanyang church. Hindi po yung Feast of Trumpet. Dahil ang ilarapture niya noon na 1 Thessalonians 4, 16-17, 1 Corinthians 15-51-52, ang ilarapture niya church, hindi mga Hudyo. Kaya ang rapture, mystery. Yan ang kakaiba. No? Mystery yung tinuro ni Pablo, yung mystery, yung first event ng second coming ng ating Panginoon na walang makakaalam. Amen? At dito makita natin, no, ang pag-ihip ng trompeta ng rapture, ang makakarinig ng hindi lahat ng tao. Ang makakarinig ng pag-ihip ng trompeta at na inang rapture at kundi ang irarapture niya ang kanyang church. Tayo na ang makakarinig, pinakamawa na. Amen? Pero dito, na Matthew 24, 30-31, ang dami, makikita. Makikita nila. Makikita na pumapapa na may takinang kapangyarihan. Makaiba po yun. Sino makakita sa kanya? Makikita na mga Israelita na mahutyo na pumapapaitas. Makikita ng lahat ng tao, no? Na ito ay pumapapa mula sa langit na nakatakal sa kapayo. Revelation chapter 19, verse 11. No? Yan ang Feast of Trumpet. Pinakamalakas, no? Pag-ibig ng malakas na trumpet. Ang dami nun, no? Ang dami, i-gather niya. Noon sa Matthew 24, noon sa numbers, Leviticus 23, no? 23-24, no? I-gather niya. Makaiba ko yung together, ha? Iba yung gathering. Noon sa rapture, no? Ang dami, no? Sa English, ang dami nga, no? Sa English po, ang dami doon. Patayin natin, ha? Matthew 24, Matthew 24, ito natin.
Matthew 24. Namin po na 31, Matthew 24, the English, the New English, and he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds. Gather, ang inam ito, gathering. No? Noon din na pinatan natin na Leviticus, ginamit din, gathering. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month of the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, and holy convocation. No? Nag-translate yun, translation. NIV. No? Ang dami ito, on the first day of the 7th month, you are to have a day of Sabbath rest and a sacred assembly commemorative with trumpet blast. No? No, ginamit ito assembly, no? Gathering. No? Noon na-rapture na yun, ibang ginamit. Na first Thessalonians. Or, let me see. Ito, no? For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together, ang ginamit together, with them in the cloud to meet the Lord in the air. No? Makaiba po yun, no? Yung together sa gathering. Alam ito na Matthew 24, no, i-gathering niya ang mga Hudyo. Kaya noon na Feast of Trumpet, noong mangyayari yun sa second event ng second coming ni Jesus. Kaya yung Feast of Trumpet, hindi niya pinapatungkol na rapture of the church. Maniwala po mga kapatid na yung una, hindi niya kausap ang mga Hudyo. Ang kausap ni Paul, pinapilipap niya ng mga Hentil, ng mga Kristiyano. No? Nabi ko nga, hindi na maunawaan. hindi niya maunawaan ang pagkakamitin niya o tatapin niya yung mga terminology noon na kanilang Feast of Israel. Kaya ang kausap niya ito, mga Hentil na mga Kristiyano, hindi mga Hudyo. Maniwanag mga kapatid. Kaya itong darating na September 23 to 24, no? Animutan nyo na ho yun. Huwag na ho kayo matakot, huwag na ho kayo manito, na maniwanag na ating pinag-aralan mga kapatid, ang Feast of Trumpet, ay yan ay mangyayari na second event ng second coming ng ating Panginoon Heso Kristo, na anyang papapa, literally, papapanin na ito sa mundo natin. Yan ang Feast of Trumpet. Amen? Makikita na mga Israelita na mahudyo yung kanilang inihintay walang iba kundi
iitas. No? Yung hinihintay nilang Mesaya nila, noon nila makikita na Jesus ay papapa, no, na may nakapangyarihan, pupuntahin niya si Antichrist noon sa Israel. No? Ililigtas nila ng ating Panginoon Jesus, no, aanapanin ni Jesus si Antichrist, si false prophet noon sa Israel. No, kung saan sila ay anipin ni Antichrist, ay doon nila malalaman, doon nila makikita yung hinihintay pa na nilang Mesaya, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Yan, eksakto, no, mangyayari yung second coming ni Jesus Pagpapaya, eksakto araw ng trumpeta, Feast of Trumpet. Amen? Kaya maling-mali, kaya itipag nyo na yan, noong September 23, yan daw ay rapture of the church. Maling-mali po. Maliwanag pat na ikat ng araw, no, ang Feast of Trumpet, hindi yan rapture of the church. Amen? Hallelujah. No? Pang-lima, o pang-anim, na pang-anim, anong po yung pang-anim? Feast of Atonement, Octopus. No? Feast of Atonement. Naiiyak namin kanina, no, uupuin niya, ililigtas niya ang mga Hudyo sa Israel na amay ni Antichrist. Ang ito, Feast of Tabernacle. Ano yung tabernacle? Yung pagkahari ni Jesus na millennium reign dito sa mundo. At yung new heaven and new earth after nun, after ng 1,000 year millennium reign, makakaon ng new heaven and new earth, no? Yung kaharian na heaven, yung tabernacle na heaven ay bababa dito sa mundo. Kaya ngayon, yung tatlo, Feast of Trumpet, Feast of Atonement, Feast of Tabernacles, no, mapupulpil itong kapanahunan natin. Kaya yung apat, napulpil na po yun. Or a New Testament, napulpil na po yun. No, yan yung first coming ni Jesus ay napulpil. Yung Feast of Passover, Unleavened Bread, first fruit na yung Pentecost. Yan yung first coming ni Jesus. Yung second coming ni Jesus, ang natitira, Feast of Trumpet, Feast of Atonement, Feast of Tabernacles, na hindi pa napupulpil na kanyang second coming. Mapupulpil na yun na second coming na ating Panginoon. Amen. Ay maliwanag, mga kapatid, ang Feast of Trumpet, hindi po yan rapture of the church. Hindi po yan yung first event ng second coming ni Jesus. Yung Feast of Trumpet, mangyayari yan na second event ng second coming ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Mananayin po tayo. Father God, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon, ang katotohanan ang mapapanaya ng inyong mga anak po sa aming lahat. Panginoon, salamat po, Panginoon, no, itinulong mo sa amin, Panginoon, Lord, ang 7 Feast of Israel ay maniwanag po sa amin lahat, Panginoon, ang apat, Lord, ang apat ako, yung una, yung Feast of Passover, Unleavened Bread, na yung first fruit, Pentecost, yung po ay napulpil na po, Panginoon, na panahon ng first coming ng aming Panginoon Jesus. Kaya yung natitirang tatlo, ang Feast of Trumpet, Feast of Atonement, Feast of Tabernacles, Lord,
mangyayari po yan na on amin ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya marami na po, Panginoon, Lord, hinihintay na lang po namin ang rapture of the church. Anytime, Panginoon, ay magkakaroon ng rapture of the church. Kaya, Lord, maghihanda kami, Panginoon, Lord, na yung patating na rapture of the church. Lord, inahanda po namin, maghihanda kami, patatakin mo ang aming pananampalataya sa iyong Panginoon. Lord, na sa patating ng mga trials and persecution yung Panginoon, ay mananatili kami matatag sa iyong Panginoon. Lord, hindi namin ititinay ang aming pananampalataya sa iyo kahit kami ay pinapersecute ng kaaway, Panginoon. Hindi po namin ititinay. Hindi namin tatalikuran ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kaya marami na po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, tinatakilang yung pangalan mo. Salamat po, Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Sa pangalan na ito, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Maranatha! Come, Lord Jesus. Come. To God be the glory. Amen.